This is SMNI News Channel. Truth that matters. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli nating ibakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating inang bayan sa espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal. Isang programa nilalaan ni ating butihing pastor, Pastor Apollo Siquibuloy, para isulong ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Ako po si Kabarter Hannah Jane Sancho. At ang programa ito ay sama-sama nating itataas ang mga adhikayang pagkakaisa, kapayapaan, at pagkilos tungo sa tunay na nation building. At yan po talagang nasa puso ni Pastor Apollo ang kanyang misyon na tayo magkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating Diyos at bayan. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating palatuntunan, kasama rin ang ating tagapagsalita ng ating butihing pastor. Walang iba kundi si Attorney Kay Laurente. Good morning and advance Merry Christmas, Attorney Kay. Good morning and advance Merry Christmas, Kapartner Hannah. At magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayo sa mundo, sa ating mga kapwa Pilipino, lalo-lalo na sa mga tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Isa pong muli isang karangalan na maging narito po muli sa Sunshine Media Network International sa Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal para po ibahagi sa ngalan po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Siquibuloy, ibahagi ang kanyang plataporma de gobyerno na siyang tanging pag-asa ng ating bayan. Kaya po, tumutok po kayo kasi ngayon po ay pag-uusapan natin muli kung ano po yung mga nakikita ni Pastor na mga paraan, mga solusyon po sa nakikita nating talamak na problema ng bansa ngayon. Attorney Kay, na marami sa ating mga kababayan na nakaka-appreciate na may ganitong programa si Pastor Apollo through sa kanyang tagapagsalita kasi maraming mga usapin na gusto nila marinig ano ang panig ni Pastor Apollo Siquibuloy. At of course, sa programa din ito ay nabigyan ng pagkakataon para maiparating naman sa taong bayan yung mga mabibigat na issue na binibigyan ng tugon ni Pastor Apollo Siquibuloy. And of course, dahil sabi ko nga, ilang tulog na lang ay Pasko na, nais mo natin ipaabot ang Merry Christmas sa ating pinakamamahal na pastor, kay Pastor Apollo Siquibuloy at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Yes, Merry Christmas! Lalo na sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, sa Sunshine Media Network International. And po, we are all looking forward for another blessed year coming ahead. And of course, before this year ends, we're looking forward for a peaceful at lalo-lalo na another, maging unified, solidified uli ang bansang Pilipinas, ang One Philippines. One Philippines. Pero ngayon, hindi pa nila maramdaman One Philippines, Attorney Kay. And a lot of Filipinos are saying, and I'm not sure kung gaano kadami ang a lot, if it's majority na, if it's merry ba ang kanilang Pasko this year. Pero atin muna pakinggan, Attorney Kay, yung hinaing natin mga taong bayan ukol sa korupsyon na nangyayari ngayon. Pakinggan natin dito sa ating segment na One Voice. Super. Napakadumi ng politika talaga. Bakit kamo? Pare-parehas lang sila kahit sino umupo, mga gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa salapi. Diba? Sinang naghihirap? Ang taong mamamayan na walang kinalaman sa mga pinagagawa nila. Sino nagdurusa? Lalakit pa yung aming mga kabataan, apo sa pinaka-apo. Ano magiging kinabukasan? Wala, diba? Ay nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag pa ng kahit sinong tao, kahit sinong mamamayan. Hindi naman tayo bulagi, hindi tayo pepe, hindi tayo bingi. Kitang-kita na ng ating mga mata, ng ating naririnig natin. So, para ano? Wala nang kabuluhan ng buhay natin, di ba? Dahil sa kanila na lang umiikot ang daigdig. Hindi tayo kasali mga mamamayan na mahihirap. Malaki, siyempre, maraming taong naghihirap. Kagaya magkasakit ka, kagaya ako, naka-experience ako sa pamilya ko. Humingi ako sa kanila ng tulong. Marami pang hinihingi kung anong mga papel-papel. Samantalang ang papel mong dala, isang tambak na. Pabalik-balikin ka pa. Ganun, napakahirap humingi ng tulong sa gobyerno, sa totoo lang. At tatanong ko lang sa kanila, bakit kailangan pa ba nilang magano'n samantalang maluwang naman ang buhay nila? Dapat ba nilang gawin yon?
Dapat ipaubaya naman nila sa taong naghihirap. Titingnan naman nila yung mga sister, mga kapaligid nila. Kung anong mga itsura, kung anong nakakainam gawin. Hindi makasarili sila. Mahirap magsalita pero obvious naman eh, di ba? Kitang-kita eh. Kung ikukumpara mo nga yung ibang bansa, mas asensado na compare dito sa bansa natin eh. Kung tutusin ang Pilipinas, hindi naman mahirap eh. Kaya naman sustentuhan yung mga pangangailangan ng mga taong bayan eh. Pero wala eh. Wala tayong magagawa eh, di ba? Ano ma'am, ibahagi nila lahat, ipakita nila lahat saan napupunta ang pondo. Iano nila sa mga may hirap din. Hindi puro halos mga may yaman lang nagtutulungan eh. Yung mga may hirap wala na. Talagang down na down na. Sa mga narinig ko ngayon, talamak ngayon. Panahon pa naman, maraming, nung nakaraan pa naman panahon, talamak na talaga. Hindi naman nawawala ang korupsyon. Bakit di nawawala ang corruption, sir? Nasa namamahala rin yan siguro. Pag alam nilang corrupt din yung amo nila, nangungurap din sila. Yun lang yan. Talamak na yung corruption sa mga agencies. Yes, sobrang talamak na po talaga yung corruptions ngayon, lalong-lalo na sa mismong government natin. Kasi parang sa culture natin, embedded na yung corruption. So, balik kahit sa mga barangay, sa mga meron na talaga. Hindi siya maiwasan and hindi rin siya matanggal-tanggal kahit anong mangyari. Gaano kahalaga yung transparency sa pagkasos? Sobrang halaga po kasi hindi natin pwedeng maiwasan na hindi questionin yung mga pinagagastusan nila. Lalong-lalo na pera ng taong bayan yun, hindi nila pera yun. Siguro kung ano yung nakikita sa taas, nababasa rin nga pababa. Yung sinabi niya kanina sa mga nahuhuli. So parang wala silang sapat na parang yung model ba. Nako, grabe na. Grabe na corruption sa atin. Ang dami nang umaalis dahil sa corruption. Yun, talaga. Umaalis? Sa bansa. Umaalis sa bansa dahil sa corruption. Ay, malala na talaga. Bakit? Kita mo naman yung pinagagawa eh. Isang tao lang tinutumbok eh. Hindi nila tinitingnan yung mga ginagawa nila. Dapat pare-parehas lahat yan. Titingnan nila kung saan punta yung mga ibang budget yan. Hindi yung isang tao lang hinanapan. Yan po ang boses ng ating mga kababayan patungkol sa issue ng korupsyon at alam po natin na isa o si Pastor lang. Si Pastor Apollo Sikibulay lang ang among the senatorial aspirants po na tumatakbo sa 2025 midterm election ang nagsasabi that he is for zero corruption. Attorney Kay? Yes, kapartner Hana, yung nga narinig natin yung one voice. Boses po yan ng ilan lang sa mga ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino, pero alam natin, yun din po ang hinaing ng lahat ng mga Filipinos. So yun nga, unahin natin sa isahin natin, kapartner Hana, Tama nga yung una si ate, yung pinakaunang in-interview, sabi niya sa health na problema niya, paulit-ulit ang dami-daming papel. Yun nga, nakita din po yan ni Pastor, lalong-lalo na nung minsan po ay nag-check up siya doon sa Philippine Heart Center at nakita niya nga ang haba-haba ng pila. Ang iba po, umabot na ng 2 taon, hindi pa po na-entertain. Nakita niya po ang service is masyadong delayed. Kumbaga, ang isa sa talagang tututukan ni Pastor, kung sakali pong bibigyan natin siya ng pagkakataon bilang po isang pro-Pilipino, pro-poor, lalo na sa kanyang mga advocacies, ito po talaga i-minimize yung red tape. Masyadong maraming tables, 2 to 3 tables. Tama nga yung sinabi ni ate, paulit-ulit, daming papel na kailangan mo isasubmit, tapos biglang mare-reject din pala. Tapos balik ka na naman. So nakita po yun ni Pastor. So nga, isa po yan sa kanyang tututukan. Yung minimize the red tape, yun sabi niya, dapat yung kind of governance natin as a modernized government, dapat service-oriented. Always, when you think of giving service, whatever agencies you are in, how will you make it so comfortable, convenient, lalo-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa Class D and E. In short, Attorney Kay, sorry to cut you. Pag sinabi namin service-oriented, hindi mo pahihirapan. Oo. Hindi mo pahihirapan
yung nasasakupan mo, Yes. nahihingi ng tulong sa'yo, tapos pababalik-balikin mo. Oo nga. Tapos sila na yung may sakit. Oo nga. When you say service-oriented, ibigay mo na. Oo. Yung para sa kanila, kailangan nila at yung nararapat sa Yes. kanila. In fact, sabi ni Pastor, dapat nga in 5 minutes time, nabigay mo na kaagad. Hindi mo na pahintayin ng ilang oras pa. Dahil nga, isang table, punta na naman, lipat na naman sa ibang table. So, para lang mag-process. For example, sa PhilHealth, iba na naman para sa, sa kanya ng mga discounts. For example, senior citizen nga siya. So, ang sabi na, ang naisip ni Pastor, nakikita niya po dito, sabi na minsan niya banggit na, yung super ministry system. Ang sa super ministry system po, kung sakali nakikinig po, yung nasa ating gobyerno, no? Sana, kung hindi niyo po gagawin to, si Pastor po talaga ang gagawa nito. So, sa super ministry system, kapartner Hana, no? Kumbaga, magiging conglomerate na ang agencies, different agencies, but with similar or connected naman yung kanilang mga ginagawa. Take for example, for health sector, andun na si Department of Health, sa conglomerate na system na to or super ministry system, si Department of Health, si Food and Drug Administration, andyan na si PhilHealth, andyan na si Bureau of Quarantine or NNC. So yun po, kumbaga, titingnan ni Pastor, marami yan sa health pa lang yon. Iba din kung sa housing, para mas mapabilis nga ang housing development, ganun din galing sa similar pag-ibig. dun sa Malasakit Center. Yes. Na kapag ang idea ng Malasakit Center, andun na lahat ng government agency. For health to ha. Yes. Tapos pagpapasok ka doon, ang aim dapat is zero ka na dun sa balance. Example, 100,000 dala mo. Pupunta ka doon, may PhilHealth, may DSWD. Babawasan nila yung ano mo. Yes. Lalabas ka na, wala ka na babayaran ng utang. Oo. Kasi sinolder na ng government through this various government agency. But you don't need to go to these offices dahil nandun lang sa isang lugar. Yes, And exactly. sabi mo, hindi lang sa health. Kasi housing, what else, Attorney Kay? Yun nga, may housing and urban development, no? Kung saan, andun na din yung HUDCC or yung Housing and Urban Development Coordinating Council, andun ang NHA, National Housing Authority, yung Pag-ibig Fund, kasali na po yan para sa kanilang loans. At pangatlo po, andyan din yung Environmental Protection Consolidation. So sa conglomerate na ministry na ito, kasali na si DENR, si Environmental Management Bureau or EMB. Andyan din yung Forest Management Bureau or FMB. Andyan si National Water Resources Board or NWRB at ang Department of Agriculture. So instead na pupunta ka sa maraming buildings pa or di ba, minsan malalayo pa yung mga buildings na yun, ito isa na. Andun na pag-process mo o one-stop shop ka na. So yun yung for environmental protection ang concern nyo. Pang-apat po, if yung social welfare na naman ng mga concerns. So andito kasali na po, kung makikita ni Pastor, isahin na si DSWD, si Department of Social Welfare and Development, ang NCIP or National Commission for Indigenous Peoples, ang NCDA or National Council on Disability Affairs. So isa lang po yun, di ba, sa nakikita ni Pastor. Other po, yung Energy Management Consolidation, si DOE, Department of Energy, ERC, Energy Regulatory Commission, NPC, National Power Corporation. So ang dami-dami po. Ito pa, ang transportation, para hindi na, yun nga, lipat ng pag mag-process ka. Isa na po si DOTR, si MMDA, at saka si DPWH. So you see, kung ganun lang magplano ang isang leader, no, importante talaga. Sabi nga, di ba, may kasabihan tayo, na if you have planned ahead, as if 90% na-implement mo na. Kasi madali na lang yan, di ba? So, ganun po ang nakikita ni Pastor. Kung na-conglomerate na yung mga correlated or mga connected na mga agencies, mas mabilis na. So, mabawasan yung red tape or yung bureaucracy, na katulad nga ng sinasabi ni ate, no, na daming papel, na delay, sayang ang oras. Sayang yung pati pera, di ba? So, transportation mo. So, ganun po ang nakikita ni Pastor yan. So, pangalawa po, another problem naman, no, sabi na naman, halos mayayaman lang ang nagtutulungan. At hindi daw mawawala ang korupsyon. Kasi pag alam nila, korap ang amo nila, nagiging korap sila. Totoo yan. Kaya po, if ever po talaga, bibigyan natin ng pagkakataon si Pastor bilang pro-people, pro-Filipino or pro-poor lalo na sa lahat, para po maiwasan, siya mismo ang susulong sa tinatawag niyang
Truth Commission Covenant. Talagang pipirma kayo na hindi kayo magnanakaw ng pera ng taong bayan at kung sino mang magnakaw, he will be waiving his rights. At yun nga, may death penalty at pwede lang talaga firing squad sa luneta. Ganun po kaseryoso ang problema natin sa korupsyon. So yung pag-amo pa lang, pag yung lalo na sa, andyan na, diba, ang pinaka-head ng executive. Tapos andyan po, sila po yung tinitingala eh. How about sa barangay level, di ba? Yung nga sabi ng isa, nagiging culture embedded na ang korupsyon kahit sa barangay. So si pastor po mismo ang may moral ascendancy. Kasi nga po, di ba, meron na siyang Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ, na zero corruption. Just imagine, kung zero corruption at yung pera na nakalaan para sa isang proyekto ay talagang ginagamit para dyan at hindi winawaldas, hindi ginagamit or nilalagay sa sariling bulsa, pang sariling interes. So just imagine, mas mabilis talaga ang paglago. Makita po natin yan, again, sa brand of leadership ni Pastor, which is yung Kingdom of Jesus Christ. Yung resulta po ang tinitingnan natin. So pag ganyan po, pag zero corruption, mas mabilis sa palago. Imagine, para tayong first world country nandito sa Pilipinas. Kahit sino, di ba? Marinig natin yan sa mga bumibisita. Is a first world country within a third world country. Correct. At ibig sabihin, hindi suntok sa buwan na maabot natin ang first world country. Yes. Kung nagawa nga ni Pastor sa maliit na scale, doon sa Yes. Kingdom Nation, and he can do that for the Philippines. Yes, totoo yan. Sa entire country. Yes, totoo yan. At saka, isa din sa nakita ni Pastor, no? Kasi yun nga, talagang pinag-aaralan ni Pastor, why nations succeed, why nations fail. At saka nakikita niya, for example, Singapore. Minsan na tayong mas mayaman pa sa Singapore. Yeah. Pero bakit ngayon, lalo tayong bumabaon sa utang, naging third world, fourth world country na siguro, no? Dahil lalong nahihirapan ng mga tao ngayon. Pero itong Singapore naman, naging first world na siya at saka lalo pang lumalago. At meron din pong nakita si Pastor, nabanggit si Pastor sa Africa naman, no, yung Burkina Faso. Imagine, galing siya sa isang third world country, pero since 2022, yung bagong presidente nga daw nila, no, si Captain Ibrahim, ang ginawa niya naman, ang sabi niya, there is no room for corruption in this country. And nakita natin ngayon yung development dun sa Burkina Faso. Sabi ni Pastor, posible talaga. At nagmumula yan sa isang leader. So sabi niya, the success and failure of a country or of an organization always depends on the leader. So the key, Attorney Kay, is the leadership. Yes. Kung sino yung nag-lead. Kung wala kang political will and you don't have a vision for your country, walang mangyayari sa bansang ikaw ang namumuno, Attorney Kay. And of course, yung ills na nararamdaman ng ating mga kabayan, mahal ng bilihin, walang access to patay-patay na access for healthcare. Ano yung magiging consequences nito kapag napapabayaan, Attorney Kay? Kasi the more na-oppress ang tao, you are giving people para magalit, their reasons para magalit sa gobyerno. And we don't want to do that because we want a first world country. Alam mo, Attorney Kay, no, ang kagandahan kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa KOJC kasi, bago naging first world na nakikita ninyo ang KOJC, una mo na ginawang first world ni Pastor ang mentality ng lahat ng KOJC. So it starts from within talaga, Attorney Kay. And ganun din ang gustong gawin ni Pastor within the government para maabot ang first world country. Sa leadership muna niya uunahin. At down na yan sa lahat ng mga kasama sa gobyerno, Attorney Kay. Isang napakalaking overhaul, Attorney Kay. But ako, malaki ang kumpiyansa ko na kaya gawin ito ni Pastor. Yes, talaga. Totoo yan. Kasi nga nagawa nga niya, di ba, sa Kingdom of Jesus Christ, na majority po sa members ng Kingdom of Jesus Christ galing din sa Class D and E. Pero anong difference? Hindi nga lahat nga, di ba, hindi lahat graduate ng economics or business or mga professionals talaga. Si Pastor na mismo ang nagpaaral, si Pastor na mismo ang, kumbaga, he lifted us up from that mentality na third world to becoming first world. So, ganun po ang brand of leadership ni Pastor. From nothing, he can produce something. And he can do it, diba? And he can do it also to this nation.
Kaya nga, always nating sinasabi po, yung, kumbaga, Exhibit A ni Pastor, yung Kingdom of Jesus Christ, kasi may resulta na eh. Hindi na to suntok sa buwan. So nakita po natin, yan po, majority dyan, galing sa Class D and E, pero tingnan nyo, lalong-lalo na, he leads by example. Yes. And he knows how to empower his people. Yun yung isa din sa leadership skills ni Pastor, being a great leader eh. Kumbaga, he inspires you by leading as an example, as a model, na this is how you work. May work ethic si Pastor eh. He will never stop until he gets something done. He gets his job done. Kumbaga, yun yung sabi niya, addiction niya eh. Yung always build, work, plant, clean. And result. Yes, result. Yun yung addiction ni Pastor eh. So you see, Gusto ko yung ganitong klaseng addiction. diba? So positive. And nakaka-inspire din. So nakita mo, hindi lang si Pastor ang nag-work. Even yung next level ng mga leadership po, hanggang doon sa pinaka-member, sa bagong members, nakaka-inspire. Bakit nakaka-inspire? Kasi you have a good leader. You know, he's leading you to make things better, to make this world a better place. So nakaka-inspire. So ganun ang effect po pag meron tayong klaseng leader na katulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung nga, di ba? Parang he commands respect, di ba? And parang ripple effect yan, Attorney Kay. Yes, exactly. Kasi pag nagtrabaho si Pastor, kahit hindi ka niya i-command, ipupul ka niya eh. Totoo yan. Nagawin mo the same result dapat na meron siya. Yes. Because nakikita mo eh, mahihiya ka. Yes. Diba? That kind of influence na meron siya sa lahat ng tao, especially sa KOJC, and even hindi members ng Kingdom, yung mga people who are outside of KOJC na nakakatrabaho si Pastor, nakakausap, nakakasalamuha si Pastor, yun talagang sinasabi nila. When you get to meet Pastor, you get to know him more and deeper, talagang it's like a gravity pull, Attorney Kay, Yes. yung ano talaga, maano ka talaga kay Pastor, at kung ano yung sinabi ni Pastor at kung ano yung gagawin ni Pastor, gagawin mo talaga kahit hindi ka niya pilitin. Kasi example siya eh, makikita mo eh. Tapos mahihiya ka, ganito yung resulta ng leader mo, tapos hindi mo ma-deliver. Yes. Pero hindi ka i-pressure ni Pastor. Hindi. Kasi ipapakita niya sa'yo paano eh. How to do it. Gagawin mo na lang. Yes. Diba? Diba? So yun ang maganda kay Pastor, no? So kumbaga, he shapes not only the present but even the future. Sabi nga niya, we cannot control the people who is in the government right now, but we can control our action. We can control our movement. We can control our vision. And that vision, we can turn that into tangible reality. Yun. Ganun, Ibig sabihin, oo nga. Attorney Kay, pag tangible reality, pag sinabi ni Pastor na gagawin nating first world country, hindi suntok sa buwan na Yes. statement yan. Mahahawakan, tangible, mararamdaman, mararanasan natin. Yes. At gagawin yun ni Pastor. Gagawin niya. Wala pang sinabi si Pastor na magiging project niya na hindi niya ginawa. Yeah. At ginawa niya yan excellent talaga. Na talagang magiging proud ka na, oh, ayan nagawa na naman ni Pastor. Na proud ako na naging kingdom citizen ako. 'Di ba? So, ganun po ang brand of leadership ni Pastor. Kaya po, 'di ba sabi nga, it's a breath of fresh air talaga. Exactly. If we have a person like him who has a sense of service, na may very good heart with moral values, at lalo-lalo yung value of not stealing other people's money, yung zero corruption talaga, ang honesty na values and transparency, that's all we need. Kasi naghihirap ang tao araw-araw para magtrabaho at magbabayad ng buwis. At kay Pastor ko lang nakita at naramdaman na hindi lip service. Yes. Ang sinabi niyang para sa Diyos at Pilipinas Totoo. ating mahal. Pag sinabi ni Pastor, mahal niya ang bansa, hindi niya lang sinabi yun dahil ang pagmamahal niya sa bayan ay emotions lang. Gusto niya, yung pagmamahal mo sa bayan, dapat makita. Yes. And si Pastor is a kind of leader na kailangan natin ngayon sa ating gobyerno. Yes. At Senator po ang tinatakbuhan ni Pastor. Pero yung pakiramdam ko at marami sa mga nanonood sa atin, parang mas bagay kay Pastor maging presidente. Wow, anong take ni Pastor kapag ganyan, Attorney King? Siyempre, Father's will talaga, no? Na talagang bigyan siya ng pagkakataon.
only the fathers know. In his time talaga, if you want... In his time. Oo. Kung talagang bibigyan natin ng pagkakataon na magiging presidente, si Pastor kayang-kaya kasi, kapartner Hana, no? Kasi imagine, nagawa nga niya sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po kasing Kingdom of Jesus Christ, worldwide ministry po ito. Different races, different culture with wide geographical boundaries po ito. Pero napag-isa ni Pastor, napag-unite, na kaming lahat, the same mentality to make the Kingdom of Jesus Christ, yung kingdom nation nga po, a first world country. That was our kingdom interest before. Yun yung micro-project nga na sinasabi ni Pastor. Sabi nga sa Bible, di ba, if you can be trusted with small things, you can be trusted also of greater things, of bigger things. Kaya po, ito po, willing po si Pastor na mag-contribute, i-offer po niya ang sarili niya, mag-sacrifice day and night, tututukan niya po talaga lahat ng proyekto, lahat ng problema ng bansa. Kasi sabi niya, lahat ng problema may solusyon. Hindi yung korupsyon, okay na yan, talagang embedded na yan sa ating sistema, embedded na yan sa ating kultura. Hindi. Third world mentality yan, sabi ni Pastor. Na-solve niya po sa Kingdom of Jesus Christ na lahat maging honest. Kasi unang-una, siya yung number one na honest eh. Talagang transparent si Pastor. Even up to the last single centavo, nakikita, naka-breakdown yan. Kaya hindi mahirap sundin. So ganun po ang sinasabi ni Pastor na kayang-kaya po talaga. Maliit lang ang Pilipinas. Kumbaga, ang kanyang is worldwide eh. Yes. Nakayanan niya. At saka lahat united. How much more yung Philippines? And with the talent, with the skills, with the natural resources also that we have, it's so easy po daw talaga na i-lead ito and and he has this kasi one of the great ability also of Pastor is yung tinatawag natin yung astuteness, yung being able to nakikita niya he can anticipate things, he can foresee things, he can predict the challenges that may come, and kaya niya pong i-prepare yung mga tao how to do it or how to deal with it when that problem comes. So ganun po yung kaya ni Pastor He has that capacity Kumbaga nape-predict niya, and at the same time, nagbibigay na siya ng solusyon para before pa man dumating yung problemang yon, nagagawa na ng solusyon. At the same time, he can also turn that either circumstance ba or yung tao ba na maging asset. He can turn it to an advantage. So isa po yan sa nakikita na talaga nating ability ni Pastor as a great leader. Bakit kaya niyang siyang nag-lead ng 7 million na membership ng Kingdom of Jesus Christ? Bakit? Kasi yun he can inspire, he can solidify people, and hindi siya he doesn't see the negative things, but he always sees the solution. And ano yung pwede mo makontribute, yun ang nakikita ni Pastor. And we need that kind of leaders in our country. For example lang kapartner Hana, yung problema sa laziness na lang, nakita pa yan ni Pastor. Sabi niya, ang solusyon niya dyan, kasi isa yan yung sa 5 hydra-headed nga, di ba? Aside doon sa corruption na problem, yung CPP, NPA, NDF, yung drugs, andun din yung sa poverty, andun yung laziness na problem. Sa laziness kasi, ang sabi ni Pastor, ang nakita niya dyan is yung National Commission for National Cleanliness Drive. Yung mga walang trabaho, nahirapan kumuha ng trabaho, siguro hindi siya high school graduate, even, di ba, kahit mga sales nga, di ba, sa mga supermarket, kailangan ng high school graduate or kahit na mga trabaho ngayon, yun ang hinahanap So kung nahirapan man maghanap ng trabaho sila, so taga-maintain na lang ng kalinisan, di ba? Na nationwide yan. So, imagine, he will make again this Philippines excellent, beautiful, and clean. Diba? At saka may Exhibit A, kaya madali nga, diba? So yun, nakikita niya ano yung kaya mong gawin. Nakikita niya yung magiging kapasidad mo, at saka, at least ikaw, at the end of the day, kumbaga, you feel accomplished because you're able to contribute also to a cause which is greater than yourself, this time for the Philippine interest. So, ganun po ang brand of leadership again. Kaya nakaka-inspire talaga. Simple mo, Attorney Kim, no? Simple lang yung trabaho ng paglilinis. Yes. Pero ibibigay mo sa mga taong tamad. But to address the issue, yung problema ng katamaran. Yes. Isweldo ka pa.
Oo nga. Malinis pa yung bayan natin. Yes. Whether you like it or not, may contribution ka sa bansa. Oh, exactly. For making our communities clean. Yes. At the same time, yung sense of fulfillment na meron Yes, ka. exactly. Pero binabayaran ka. Oo nga. At nakapagbigay ka pa, di ba, para sa pamilya mo. May pagkain na kayo, may pang-paaral ka na sa mga anak mo, di ba? So, ganun. Pero routinary lang siya. But nakaka-empower yun, Attorney Kay. Yes. Kasi hindi ka na pwede tawagin tamad. Oo. Plus, may sense yung ginagawa mo kasi nakakatulong ka sa bayan. Pero alam mo, Attorney Kay, yung problema sa katamaran, matagal na, di ba, nalalabel tayo na Juan Tamad. But for Pastor, nakikita niya that we have to address the issue ng katamaran for us to become a first world country. Yes. Kasi hindi tayo pwede maging first world na. Gusto ni Pastor kasi, pag first world, dapat lahat ng Pilipino, pang first world ang mentality, lifestyle, Yes. lahat, no? Hindi lang yung makikita natin na yung mga first world, yung mga ibang first world country kasi, first world kasi may mga infrastructure and everything, the economics, yan. Pero may mga tamad pa rin. Oo. Si Pastor, May mga homeless pa rin. si Pastor, he wants to address lahat ng problema. Parang isang, parang marami na-address si Pastor, pero at natamaan niya na lahat ng problema Yes. gamit ng, of course, yung corruption. Kasi nga, yun yung pinaka-main problem natin ngayon at napakabigat na problema. Kita mo yung angas ng mga kababayan natin. Galit. Yes. Galit sila kapag pera ng taong bayan ang nananakaw. Oo nga, no? So, kaya iba talaga yung epekto din, no? Pag meron tayong klaseng leader na alam niya, hindi ka hopeless. Example lang ha, alam naman natin ngayon, di ba, na-incarcerate si Pastor. Pero, just imagine, yung mga kasamaan, mahal na mahal po si Pastor ng mga kasama niya doon. Kasi he always sees the potential in anyone. Kahit nung sa mga kasama niya ngayon, for example, may talent sa pagluto. So doon talaga sinusuporta niya. Sa pagpapaint, sinusuporta niya. Sa pagkanta, sa musika. Kaya naging isang big family din sila doon, no? So everywhere Pastor goes, although he doesn't need to do grand things to inspire people. He has his ways kasi of inspiring you and solidifying everyone na magkaisa sila lahat and nakikita nila na their lives have been better with Pastor. So just imagine, gumawa nga sila ng kanta para kay Pastor dahil grabe ang pasasalamat nila doon sa, yun nga, di ba, kung saan si Pastor ngayon. Ang saya-saya talaga ng mga kasama ni Pastor. Naging light siya doon, naging inspirasyon siya doon. May nag-rap nga sabi ng lyrics na yun na nung akala niya, nung nakulong na daw siya, yun na daw yung end ng kanyang life. Pero sabi pa nga niya, carnapping pa daw yung naging crime niya, no? Pero nung nakilala niya si Pastor at naniwala si Pastor sa kanya at binigyan daw ng basic lang na physiological needs, provide, tapos yung comfort, yung assurance na may hope pa, sila din mismo naging light. So sila mismo, hindi na sila, kumbaga, end na to ng buhay ko. So ganun kasi yung leadership. I think it's innate in him. Alam mo, Attorney Kay, kahit ano pang putik ang itapon nila kay Pastor, Pastor is a diamond kasi. Yes. Kahit itapon mo sa putik, diamond pa rin siya. Yes. Kahit ano pang accusations ang itapon nila kay Pastor, lalabas at lalabas pa rin yung pagiging diamond ni Pastor Apollo Esquibuloy. Totoo yan. His genuine, his love for the country. Alam mo, yung mga accusation na yan kay Pastor, alam mo, mapapahiya talaga lahat ng mga naniniwala dyan. Totoo yan. Kasi once, subukan nyo. Kayo na maraming sinasabi against kay Pastor Apollo Esquibuloy, huwag kayong matakot. Subukan nyo siya. Yes, At totoo yan. maiintindihan ninyo where we are coming from and why we are saying all these things about kay Pastor Apollo Esquibuloy. Sa amin, si Pastor, subok na namin Subok na namin sa KOJC. Kaya hindi namin siya tatalikuran. Kaya pinapanindigan at dinidepensahan namin siya. Dahil hindi lang yun ang sinasabing paniwalaan namin. Nakikita namin, nararamdaman namin, at naranasan namin yan sa buong buhay namin, nakasama namin si Pastor. And Attorney Kay, kaya galit si Pastor sa korupsyon dahil wala yan sa KOJC. Exactly. And we want kung ano yung nararanasan nating magandang pamumuhay sa KOJC, maranasan ng lahat ng Pilipino.
Alam mo, Attorney Kay, dapat kasi binabago natin yung pagtingin natin kung ano yung korupsyon. The problem that we are facing right now is marami sa mga Pilipino natin na parang wala nang pakialam. Oo nga. Na okay na lang Yun sa yung kanila yung nangyayari korupsyon. Problema yun. Garapalan nga. Sinasabi nila, garapalan na yung pagnanakaw sa gobyerno ngayon. Harap-harapan na. Pero bakit? Yung term na garapalan is an understatement ng Attorney Kay. Kasi for the 2025 budget, kung mababasa mo sa mga pahayagan, maraming mga kolumnista, marami ng mga nagko-comment, both sa social media at sa lahat ng mga networks, they're questioning who are the gainers and biggest losers dun sa 2025 budget changes dyan, And for one, nasa saligang batas natin na dapat number one, Attorney Kay, na dapat makatanggap ng big chunk ng budget ay ang Department of Education. But the Department of Education and the education sector talaga ang laki din na nabawas sa kanila. Pero na-focus na lang yung issue kay VP Sara, Attorney Kay. At natabunan, nung inisa-isa na ng mga pahayagan, ng mga news network, kung ano yung kung saan napunta yung mga budget ng budget natin for 2025, marami nagtaas ang kilay. How come? Ganito ang nangyari. Diba, Attorney Kay? Anong sasabi ni Pastor dito, Attorney Kay? Totoo yan, dapat nga talaga, hindi tayo maging complacent. Hindi tayo, okay na, part na talaga yan, naging kultura na yan. Kasi kung hahayaan natin yan sila, hanggang kailan, di ba? Lalong-lalo lang po tayong malulugmok sa kahirapan, yung separation ng mahihirap sa mayayaman, yung discrepancy, yung gap, lalong lumalaki. So, dapat po talaga, kung walang cohesion, may two Philippines na eh. Etong mga mayayaman, yung may hawak ng power, yung tinatawag na extractive institution ng Why Nations Fail, At saka yung mahihirap, mga impoverished, underprivileged na mga Pilipino na naghihirap. Dapat talaga isa one Filipino lang dapat tayo, one Philippines lang dapat tayo, sabi nga ni Pastor. So, paano natin yan gawin? Dapat mismo yung mayayaman, sila yung mag-reach out sa mga mahirap. Paano ba yon? Sino ba yung mayayaman? First of all, yung may power Kaya nga, public office is a public trust. We cannot talk about trust. Ang pinaka-bottom line yan is yung money. What the people are trusting, the government officials, is the money. Billions of people. Yung nga, nabanggit mo, kapartner Hana, yung biggest gainers and biggest losers ng BICAM budget. So, imagine, gainers sa DPWH nga may 350.5 billion pesos. Sa Congress, ang gain ng Congress is 18.8 billion pesos with House of Representatives plus 17.3 billion pesos. We're talking about billions of pesos here. Office of the President plus 5.4 billion pesos. Sa Local Government Support Fund, 7.2 billion pesos. Sa state universities and colleges, plus 7.2 billion pesos. We're talking about additional Ito naman ang biggest losers like you have mentioned, yung mga mas importante dapat natututukan ng ating gobyerno. Ito pa yung binawasan ng budget. Imagine po sa DSWD na yun po ang pinagkukunan ng mga Class D and E para sana yung gap nga between the rich and the poor, mapaliit natin, sila pa ang binawasan, minus 95.9 billion pesos. Tapos sa budget naman sa PhilHealth, 74.4 billion pesos ang binawasan. Ang laking issue nito Kumbaga, lalo-lalo na sa PhilHealth funds, kinakaltasan ng ating mga sweldo, di ba, para sa PhilHealth. Sana mag-subsidize lang. At saka in fact, sabi nga, di ba, ni isang senator na importante, yung subsidy kasi, part na yun law yan siya. Yung sin tax, for example. Dapat a portion of that will be given to the PhilHealth subsidy. However, tinanggalan itong PhilHealth budget support. Actually, wala nang subsidy Yun yung final. Imagine, zero allocation in the 2025 national budget. This is the first time for that. First time yan. At saka ang daming laws. It's a social service. Yes.
Kaya ang daming laws din na binanggaan nito at vinolate at kumbaga, talagang sila na mismo ang gumagawa ng violation sa law na dapat naman sila ang una ang mag-follow, di ba? So, imagine, sa PhilHealth lang for example, eto first time narinig din natin sa mga doctors nung pumunta tayo doon, for 1 year, wala na silang natanggap from PhilHealth for the services they provided. Kasi nga, may isang hospital pa na nag-close na dahil dapat yung PhilHealth funds na ibibigay sa kanila para yung sa subsidy ng government, hindi na nabigay sa mga doctors. So, ano nang nangyari ngayon? Kumbaga, let's go to the ground. Let's see what's really happening on the ground. And it's worsening po. Health po yan. Kumbaga, dito kaya nga si Pastor, ang imagine ang kay Pastor nga na proposition is magiging comprehensive pa ang PhilHealth. Kasi ang PhilHealth kasi for inpatient lang or yung talaga na-admit lang. Ang proposition pa nga ni Pastor is dapat kasali din yung outpatient, yung for prevention, yung vaccination, yung mga family planning, even yung for health mentality mo, your mentality mo sa health. Ano pa? Even yung sa post-care, yung rehabilitation, dapat comprehensive, yung free drugs and medicines. So, kumbaga, yun ang nakikita ni Pastor na kailangan pang i-address ng PhilHealth. Pero bakit ngayon, instead na yun ang tututukan, ang ginawa is binawasan pa. Diba? So, hindi namin alam kung anong priority talaga na gusto itutukan ng gobyerno with this kind of thinking na tanggalan ng subsidy ang PhilHealth, mas binigyan ng, alam natin, election, tapos mas binigyan ng priority yung mga ayuda. Pero Attorney K, yung question kasi dito, Attorney K, is kung may hanky-panky business ba itong hatian, kung saan yung allocation ng budget. Because, of course, yun ang laging iniisip ng yung taong bayan. Saan nga ba napupunta tong pera ng taong bayan? They're saying they're transparent by giving this, pero marami ang nagtataas ng kilay. Like for the program appropriation, mas mataas ng 373 billion pesos. Mas tinaasan din ng Metro Manila Development Authority with plus 3 billion. Samantala, hindi mo binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Yes. Pinawasan mo yung DepEd, SUC, CHED. Yes. Di ba? Tinatanong naman nila if it's a violation nga doon sa Section 5 ng Article 14 ng Constitution that the state shall assign highest budgetary priority to education, Attorney K. And sabi nga ni Attorney Panelo kanina sa show niya, kasi Pastor na lang, someone should question this sa Supreme Court. Can Pastor do that? I-question na sa Supreme Court itong 2025 budget. Pero of course, titingnan natin kung may i-veto si Pangulong Bongbong Marcos, Attorney K, unless may karoon na ng finality talaga dun sa 2025 budget. Saka siguro, pagreklamo kung sino man ang magre-reklamo, they can always question it to the Supreme Court. Yun nga sabi ni Attorney Sal, Attorney K. Oo nga. Pero ngayon pa lang, dapat mag-ingay na tayo. Na dapat iparamdam natin sa kanila, nagising ang lahat ng mga Pilipino, nagbabantay ang bawat Pilipino, kasi pera ng taong bayan yan. At hindi po kami sang-ayon na ito pong lalo-lalo na ang PhilHealth po, zero subsidy na from the government. Alam naman po natin, gano'ng kalaki ang problema, lalo na pagdating sa health, Imagine, pag nagkasakit lang, ang isang miyembro ng pamilya mo, ang laki po ng nakukuha na budget. Minsan po, nagkakautang-utang na ang pamilya. Isa pa lang yun. How about kung nagkasabay pa yan? Hindi natin alam kung may pandemic pa bang darating. Dapat ready lahat Pero yan How mismo. ready are we? Oo nga, di ba? So, dapat naisip na yan. Instead na kinuna ng budget, sana naisipan na lang na gumawa ng mga proyekto, ng mga facilities. Gumawa na lang yung isa sa mga proposal nga ni Pastor na makikita niyang very practical na para ma-solve talaga yung problem sa health na instead daw yung tao ang naghahabol sa mga doctors, dapat yung doctors na ang naghahanap kung saan yung may mga sakit. So para talaga ma-zero in na itong problem sa health. Yung mobile clinic na lang at yung mobile pharmacy at saka yung everyday na
may nagbibigay ng nutrition or food or meals doon sa lalo-lalo sa mga bata because they are the future generation. They're the future leaders of this country. Kaya nga, according sa 2024 Healthcare Index ng CEO World Magazine, imagine ka-partner Hana, ang Pilipinas para sa healthcare services is 86th out of 100 countries. That means nasa bottom 23 tayo. Nasa pinakababa na tayo when it comes to healthcare services. And here comes, babawasan pa natin ang budget for the PhilHealth. And naunahan tayo, imagine ang top 1 for this healthcare services all over the world, Taiwan. Top 1, Taiwan. Top 2, South Korea. And then we have Australia, Canada. And the first 2 countries, again, Asian countries. Kaya nga nila mag-top 1. Tayo po na sa 86. Tapos babawasan. Dapat talaga ang pag-iisip kasi natin, global. Yes. Diba? Hindi yung naisip lang natin kung ano lang pansarili, lalo na yung mga self-interest lang ang nakikita, no? Para lang anong makukuha nila para sa kanilang bulsa. So yun talaga ang dapat bantayan nating lahat para mismong darating ito sa presidente na wag mo talagang i-approve yan, i-veto dapat yan. Alam mo, Attorney Kay, isa dun sa dapat tutukan nun, bahagi pa yun ng healthcare, so pagdating services ng mga public hospitals natin. Yes. There was a time, Attorney Kay, it was 3 or 4 years ago, ako mismo naka-experience kasi yung kasama ko sa SMNI, hospitalized, a heart attack. When na-heart attack siya, the nearest hospital na pinuntahan namin, kasi nag-outing kami and then na-heart attack siya. Nung dinala ko siya, the nearest hospital, hindi private, public. Sabi ng doktor sa amin, ma'am, wala kaming ICU na available na bed. I think, ma'am, kailangan niyo siya ibigay. Sabi ko, paano ko siya ibabiyahe kung ganito yung sitwasyon niya? Alam mo, pinapasok niya, ako ng nurse, ma'am, ito yung emergency room. Isang bed, 6 sila, nakaupo. May naka-oxygen, may naka-ano. Sabi ko, hindi ba ito alam ng department? Sabi ko talaga sa nurse, hindi ba ito alam ng gobyerno, even the local government dito, ni governor ninyo, ganyan. Sabi niya, balikat lang yung nurse. Tapos, naawa ko doon kasi may mas worse pa dun sa kasama ko na heart attack na nandoon sa ospital na yun. Where sabi ko, kung hindi ko rin siya ililipat, mamamatay yung patient na kasama ko. So, the next hospital na napuntahan namin, private naman. Pero sabi niya sa amin, kailangan mag-down payment po kayo ng ganito kalaking amount. Gabi na. Sabi, maghahanap pa kami ng ATM para magbayad, di ba? So, sabi namin, ano na mangyayari? Ganito yung kind of healthcare na maibibigay natin sa atin. Paano kung wala kang pera? Yes, exactly. Kailangan mo ng, isipin mo kung na-heart attack ka, kailangan mo ng down payment para ma-ICU yung patient. Yes. At may pera na nga yun na pang-down, hindi pa nga na-address yung problema sa health. Mamamatay na lang yung tao. So, imagine kung itong PhilHealth na subsidy, hindi na lang binawasan, inallocate na lang para sa healthcare facilities. Kumpleto po ang bawat barangay, ang bawat syudad, munisipalidad, na mga hindi lang primary hospitals, dapat secondary or even tertiary hospitals po. So yun po dapat ang iniisip ng bawat government official. Again, public office is a public trust. The people elected you so that you can make use of their money for their benefit. Hindi po para sa benefit ng sariling bulsa, ng iilan lang ng mga government officials, but for everyone, especially sa class D and E. Sabi nila, bakit bang ingay-ingay ni Pastor Apollo patungkol sa issue ng corruption? Tanong natin sa lahat ng mga nanonood sa atin, kayo na Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan kayo hindi makikialam kapag wala na tayo? Wala na tayong mahita sa gobyerno natin? Kung nalugmok tayo lalo, anong kailangan nyo kapag masyado na magulo sa ating bansa? Doon pa lang kayo mag-iingay, doon pa lang kayo magsasalita. Kasi, di ba, Attorney Kay, kung for evil to thrive, it is enough for good men to do nothing. Exactly. And ayaw ni Pastor yan. Ayaw natin yan. Tayo bilang Pilipino, dapat mag-ingay tayo. Pera natin yan. Hindi yan pera ng mga nasa gobyerno. At sino ang unang-unang dapat magmalasakit? Dapat tayo. Tayo na Pilipino na nagbabayad ng ating mga taxes. Diba, Attorney Kay? Oo nga. Sino ang magbibigay ng malasakit? Kaya nga nag-iingay si Pastor dahil mahal niya ang bansa. Ayaw niya malubok ang Pilipinas. Ayaw niya na masira ang bayan natin. Dahil kung walang magsasalita at walang magsasabi sa mga Pilipino na gumising na, baka magising tayo isang araw,
at magsisisi tayo, bakit wala tayong ginawa? Oo nga. Kaya may nagtanong nga, di ba, na, Pastor, you're a son of God, you're a pastor. Why are you entering the world of politics? It's a world of sins. Sabi ng Diyos, huwag daw pumasok sa politika. Ang sagot naman ni Pastor doon, no, na saan sa Bible, saan sa scriptures na nagsasabing pinagbabawal ng Ama na pumasok sa politics? In fact, sabi ni Pastor, ang turo ng Diyos is be the light of the world and salt of the earth. How can you be light of the world? Sabi niya, let your light so shine upon man that they may see your good works and glorify the Father. So paano? Siyempre, you will be the light. You can contribute, di ba? You can contribute. Just like tree planting. Maging light ka into this world of darkness. What is the world of darkness? That's the world of politics. Sabi nga ni Pastor. So, ang sabi ni Pastor, in fact, ang sabi ng Word of God is, for God so loved the world, He gave us His Son. So, the world of sin, the world of politics, to give light, to give hope. So, we all know sa scripture, sabi, the thief came to steal, to kill, and to destroy. At doon galit si Pastor, yung mga gawa ng demonyo, ng diablo. To steal? Oo. Lantaran? Oo, lantaran To na destroy? pagnanakaw, correct? Ang daming klaseng destruction na ginagawa. Yes. Character. Oo, number 1 yon. Character Religious assassination. Ayun. Yung constitution natin, lahat vinolate, dinestroy na, di ba? Property, right to life mo, right to liberty, destroyed lahat yon. Freedom of religion. Oo, freedom of religion, ang separation of church and state. Freedom of expression. Oo, di ba? Kumbaga, lantaran yan. And to steal, to kill, dami ng pinatay. Di ba? Yun na, yung character assassination. Yan, pinatay mo na rin. Equivalent nga yan sa pagpatay ng tao eh. So, kaya galit na galit po si Pastor sa mga gawain yan. Kasi gawa ng diablo yan. Gawa ng, ng Satan, Lucifer, the devil nga. Kaya po, hindi pwedeng, okay na yan, talagang kultura na yan sa Pilipinas. Kasi meron na din tayo nakita sa ibang bansa. Yun nga, di ba? Sabi ko, nabanggit ko kanina, yung Singapore mismo, yung Burkina Faso mismo, di ba? Ang dami ng bansa sa Africa na sumunod din sa Burkina Faso na naging first world din sila dahil sabi nga sa isang leader mismo, talagang there's no room for corruption in my country. Ganun dapat. And speaking of being a light in the world, lubos na pinasalamatan ng mga taga-barangay Balibagos sa bayan ng Lian sa Batangas ang One Tree, One Nation tree planting activity ni KOJC spiritual leader Pastor Apollo Sikibuloy. Ayon sa mga ito, napakadalang at halos walang ginagawang ganong aktibidad sa kanilang lugar. Na ito ang balita ni Margot Gonzalez. Nito lang nagdaang mga buwan ng manalasa sa bansa ang sunod-sunod na bagyo at isa nga ang probinsya ng Batangas sa mga nakaranas ng matinding pagbaha dahilan para magdeklara ng state of calamity ang provincial government. Ang bayan ng Lian ay kabilang sa nakaranas ng matinding pagbaha. Sa katunayan, ilang pamilyang inilikas ang lokal na pamahalaan para matiyak ang kanilang kaligtasan. Bukod sa matinding buhos ng ulan, kabilang ang unti-unting pagkaubos ng mga puno sa mga tinitingnang dahilan kung bakit bumaha sa ilang lugar na sakop ng Lian. Upang makatulong na mapawasan ang pagbaha sa naturang bayan, nagsagawa dito ng tree planting activity ang Sunshine Philippines Movement sa ilalim ng inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy na One Tree, One Nation. Ang mga puno ay sinasabing ang mas mura at epektibong panglaban sa baha. Sa kabila ng matinding init ng araw, all smile at energetic na nakiisa ang mga daan-daang volunteers ng SPM, Kingdom of Jesus Christ, LGU at mga pribadong grupo sa naturang aktibidad para pangalagaan ng kalikasan. Ang mga bata at mga young at heart hindi nagpahuli sa tree planting activity. Sumayaw-sayaw pa ang mga ito pagkatapos magtanim ng mga nasa 500 fruit-bearing trees na mahusay daw sumipsip ng tubig baha. Ang isang malaking grupo at mga barangay official sa Barangay Balibago, Lian, Batangas, lubos ang pasasalamat sa inisyatiba ni Pastor Apollo. Napagkadalang o halos wala daw kasing ganitong mga aktibidad sa kanilang lugar.
staff na parang napakadalang na mga ganitong initiative dito sa lugar nyo and you're so grateful? Hindi po ma'am napakadalang, talaga pong wala. Totoo po yun. First time po na nangyari ito sa barangay ko na nagkaroon ng ganitong tree planting. Pastor, taos puso po ako nagpapasalamat sapagkat ang barangay po namin ay naging bahagi ng napakaganda po ninyong programa. Sabi ko nga po, matutuwa po yung mga diwata. Akala po nila wala na sila kakampi. Pero ito, nakita nila na napakaraming nagmamalasakit, lalo't higit po sa grupo po ninyo. Napakalaki po, lumalaki po yung aming puso. Ito po naging programa po natin na pagtatanim po ng puno. Ito po ay nakaka-educate po sa mga kabataan po upang maging aware po sila na malaki po ang magiging tulong nito, lalo't higit po sa ating kalikasan. Upang kagaya nga po ng pag nagkaroon ng mga bagyo, malaki po ang nito sa mga baha, lalo na po sa mga kabahayan na nasa ilalim po ng kagubatan. Bilang isang malaking grupo ay nagpapasalamat po kami kay Pastor Kibuloy at sa 131 Nation na ginanap sa aming Sitio Taludtod na nasasako po ng Barangay Balibago, Layang, Batangas. Ito po ay napakalaking bagay sa aming barangay sapagkat ang pagtatanim po ng mga punong kahoy na ginanap ngayong araw na ito ay malaking bagay para po sa aming mamamayan. Yung mga dating puno na nangawala, namatay, nadala ng baha ay napalitan ng panibago sa panahon ngayon. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa inyong program. Siyempre nagpapasalamat ako kay Pastor sa pag-initiate nitong 131 Nation. Dahil ngayon kailangan natin ang ganitong mga tree planting because of climate change. Nakita nyo ng baha, bagyo, grabe, and then mainit. So yun. So this is the right time na mayroong isang Pastor Kibuloy na nag-initiate ng ganitong proyekto. Kahit ang mga political vlogger na mangha sa mga ganitong uri ng inisyatiba ni Pastor Apollo, hindi na kasi mabilang ang mga pagkakataong nagsagawa ng tree planting ang butihing pastor kahit hindi naman ito nagtatrabaho sa gobyerno. Simula noong taong 2005 ay aktibo na ang Sunshine Philippines Movement at ang KOJC sa mga tree planting activity at clean-up drive. So for the first time nakakita tayo ng tumatakbo na hindi pa politiko na nagkaroon ng ganitong inisyatibo. Noong mga nakaraang panahon may nakikita tayo mga nagtatanim pero isang beses, dalawang beses tumitigil na. Pero as you can see, this is the 5th event ng 131 Nation and Clean Up Drive na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So ito yung sinasabi na tuloy-tuloy na inisyatibo, ibig sabihin seryoso si Pastor Apollo C. Kibuloy na kung tutuusin si Pastor Kibuloy, SMNI and KOJC ay wala na dapat pakialam. Masaya na sila sa pamumuhay nila, masaya na sila sa KOJC, pero dahil hindi matiis ni Pastor Apollo C. Kibuloy na nakikita na nahihirapan ng ating mga kababayan sa epekto ng climate change at ng mga baha, kaya inaalay ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang buhay, ang kanyang tulong at ang kanyang energy para sa mga ganitong inisyatibo para matulungan ang ating kababayan, matulungan ang ating bayan at matulungan ang ating kalikasan. Ito po ay nagpupukaw ng patriotikong damdamin ng tao. Hindi lamang sa pamamagitan po ng mabuting pamamahala tayo makakapagtulong na mabigyan ng pag-asa ang bagong henerasyon. Sa mga 131 Nation at Kalinisan Tatag ng Bayan program at ang tuloy-tuloy na consistent program ng Sunshine Philippines Movement na binuo ni Pastor Kibuloy at ng KOJC 20 years ago or 25 years ago, malinaw po na napupukaw natin ang taong bayan. Kaya ako, nakikita ko this is a very worthy endeavor that every Filipino should embrace. Every Filipino should put value to this. At napakaganda sapagkat nakita natin ang local government units ay nagpa-participate. May mga sangguniang kabataan, may mga volunteer groups like Balikatan, mga grupo ng airpots or fathers and mga tatay, ang mga Zumba group na nag-exercise dyan sa paligid ng Lian at ng Kalatagan, they were mobilized, hindi lamang KOJC, hindi lamang SMNI volunteers. So this is a very worthy endeavor na pinukaw ni Pastor ang kolektibong pagmumulat sa tao sa kahalagahan ng kalikasan at kabutihan ng bayan. Sagalit magtutuloy-tuloy si Pastor Apollo sa Senado, asahan na ang 10 milyong punong maitatanim sa buong bansa sa kada taon. Ang plano po ni Pastor is 10 million trees a year. Kung sakali nga po na uupo siya at saka nationwide, which is kayang-kaya. Diba? Hindi pa nga nakaupo si Pastor bilang senador. Ayan po,
Every week po ang ating tree planting at Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayan, napaka-gandang endeavor po yan na every weekend inaabangan ng lahat ng Pilipino sa buong bansa. Kung hindi tree planting, naglilinis po yung mga kababayan natin sa mga coastal areas, sa mga lugar na madudumi. At kahit di nga masyado madumi, pinupuntahan para malinisan. Kaya yung mga kababayan natin na nakikita, yung mga communities na napupuntahan natin, sabi nila, bakit ganito si Pastor? Parang nakakaya naman yung community namin. Kayo pang lumuwas ng Maynila para maglinis dito. Kaya nga, si Pastor nga, parang yung ripple effect. Kasi yung communities na yan na pinupuntahan magtanim, napapasama din sila para magtanim. And we would also like to thank a former Batangas Governor, Antonio Levice, for helping us, kasi siya nagbigay sa atin ng mga itatanim dyan ng mga puno, Attorney Kay. And of course, sa mga tao ni Governor Levice na tumulong din sa atin doon sa site kung saan tayo nagtanim. Oo nga. So nakikita natin na iba talaga kumbaga ang ways ni Pastor, Yeah. 'di ba? Hindi siya expected sa katulad ng mga motherhood statement na pagagandahin natin ang bansa, si Pastor action kaagad, 'di ba? Sa kaya ang Bakit si Pastor? Sabi nga ni Mas Julia, dapat nga si Pastor, yung mga taga-KOJC, kaya nila i-sustain yung sarili nila. Kahit pwede na silang hindi makialam. Pero bakit nga ba tayo nakikialam? sabi ni Pastor, dati nga wala siyang ambition. Even nga, he has no ambition, but he has a vision, di ba? And he has the solution. Kaya willing Pastor siya. is the solution. Oo, Pastor is the solution. Nakikita niya kasi yung problema at parang hindi na talaga kaya ng bansa. Mismong si VP Sara nagsabi, hopeless na. Kumbaga, kailangan niyang mag-step in. Kailangan niyang tumulong kasi alam niya, kaya niya he knows his capacity and he has his Exhibit A. And we have seen how successful Kingdom of Jesus Christ without support from anyone, from lalo na sa other countries, we are so independent and self-reliant, and that is the kind of governance that the Philippines should have, na kaya nating tumayo sa ating sariling paa because looking at the resources that we have, the manpower, the Filipinos that we have that are very talented and skillful, kung workaholic lang, at saka yung spirit ng yung always may endurance talaga pagdating sa mga Pilipino, and resilient. With all of those factors, kayang-kaya talaga na maging umangat ang Pilipinas. And Pastor has seen that, and he is always willing po talaga to contribute to this country, to lend his hand. Para naman makita ng kung wala kayong solusyon, tutulungan ko kayo, ito ang solusyon dyan. And speaking of solution, kayo you were able to discuss yung problema natin sa korupsyon. Paano ba susolusyonan ni Pastor ang issue ng corruption? Yan. So since corruption, going back to the corruption problem, kasi nga tawag nga ni Pastor, mortal sin talaga. Itong pinakasalot sa bansa. Kaya tayo naghihirap at saka kaya po talaga lumalaganap ang criminality sa bansa. It's because of number one, corruption. Kaya ito po ang nakikita ni Pastor na maging solusyon po na ipopropose niya po talaga unang-una kung sakali po siyang uupo na dyan sa Senado, bibigyan natin siya ng pagkakataon. Ito pong number one na salot yung liquidation by certification. Ang resolution number 10 ng Senate Concurrent Resolution number 10 na pinahihintulutan ng resolusyong ito ang mga miyembro ng Senado at Kongreso na magsumite ng sertipikasyon na ang kanilang inilaan na pondo ay ginamit para sa gawaing panglehislatura. So instead po na i-liquidate, imagine na pag mag-liquidate ka, okay, for example, you were given 1 million pesos. Paano mag-liquidate ito dito sa Kongreso? This is to certify, kasi certification, that this 1 million pesos has been spent for this project. Walang breakdown yun. At saka okay na yun sa kanila. Samantalang, etong sa mga Congress hearing na ginagawa nila kay VP Sara, talagang iniisa-isa ang confidential fund, na confidential nga. At saka yun nga, nasa COA na nga yan, sila yung talagang may jurisdiction para sa pag-audit ng mga
gastos ng mga government agencies and offices. Pero sila naman, liquidation by certification. So yun po ang number 1 na i-repeal po talaga ni Pastor kasi yan ang number 1 na salot po. That's why they were able to circumvent and curtail the law because of that shield, the liquidation by certification. This would be the proposal of Pastor. Dapat po talaga is liquidation by receipt. Ang liquidation po by receipt, talagang up to the last centavo, naka-breakdown po saan ginamit ang budget na inilaan para sa iyong opisina. Okay? Ano yung government expenditures mo, paano mo siya ginawa, saan pumunta, sino ang tumanggap, at saka talagang may resibo po yan. So para again, public office is a public trust. We're trusting to you the money of the people. Kaya po, they have to be itemized, naka-liquidate po talaga yan up to the last single centavo. In fact, ang sabi nga ni Pastor, di ba, may always talaga natin sa Exhibit A is yung Kingdom of Jesus Christ. Kasi po, kahit sino po, kahit anong pong department sa amin, talagang kasi nga isa kaming malaking community, kaya Kingdom Nation po ang tawag namin, may iba't ibang department, pero pag may request ka para sa iyong departamento, pero mag-liquidate ka, talagang andun lahat. Kaya po talaga, yung survival of the honest, yun yung principle or value na talagang tinuturo ni Pastor sa aming lahat. Kaya nakikita natin ang development ang bilis. So ito po sa proposed changes sa ating liquidation by, dapat receipt na po, hindi na by certification. So dito, another proposed changes na amyendahan ang kasalukuyang batas sa pag-audit upang palakasin ang kapangyarihan ng Commission on Audit. Kasi COA naman po talaga. Hindi naman po talaga yung Kongreso ang binigyan ng jurisdiction para po isa-isahin ang mga paano ginastos no yung mga manggaa, which masyadong hypocrite 'di ba? Ito, ino-audit nila itong isang opisina, pero sila mismo wala nag-audit sa kanila, liquidation by certification. And for all we know, mas worse pa kay Mary Grace Piatos ang mga pangalan sa resibo. Exactly. Exactly, di ba? Since gaya nga na sinabi ni Pastor, and even for President Rodrigo Duterte to open the books, at even yung PSA, talagang chinek yung mga pangalan doon sa resibo, doon sa OVP, di ba? Doon sa mga receipts. Bakit hindi rin i-check sa lahat ng mga mambabatas, lahat ng mga pangalan doon sa mga liquidation by certification nila kung nasa PSA din yung mga pangalan ng mga nagpirma doon na Attorney K, hindi lang sa Office of the Vice President. Yes. Kung gusto natin ng transparency, dapat hindi selective. Lahat dapat. Oo. Yun nga. At saka at the same time, dapat talaga para maging independent din if ever may mag-investigate or may magpo-prosecute, dapat hindi yung galing sa kanila. Diba? Wala naman silang moral ascendancy. Correct. At saka equal naman sila. Naintindihan ba nila ano yung moral ascendancy? Kailangan siguro natin explain. No? Ano ba exhibit A nyo? Diba? Ano bang track record nyo? Malinis ba? Kumusta ang SALN ninyo? Diba? So, kumusta yung mga nakapirma sa liquidation by certification ninyo? Sino ba nakapirma dyan? Totoo ba yan? Diba? So, yun dapat So, at saka, kung sino dapat ang mag-audit, kaya isa po sa proposal ni Pastor is yung Truth Commission. Okay? So yung Truth Commission or Anti-Commission Act, sila po, kumbaga, hindi dapat yung mga congressman, mga senador, ang mag-audit. Instead po, kasi pera ng taong bayan yan, pera namin yan, pera natin yan. So dapat ang bubuo ng Truth Commission is yung mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis, taxpayers mismo. Random po yan, hindi yan constant, kundi iba-iba, pwede sila mag-change, di ba? Katulad ng jury. Diba? Iba-iba yan. Iba-iba yan. Minsan, galing sa mga vendors, sa tricycle drivers, sa taxi drivers. At binivet sila. Yes, binivet sila, di ba? Talagang chine-check kung capable ba. Siyempre may background check yan. Oo. So, at saka, lahat talaga yan well represented. So, yan po yung sa Anti-Corruption Commission Act or Truth Commission Act. Although, yun nga, may Ombudsman Act tayong sinasabi which provides oversight. But
lacks an independent commission specifically focused on corruption. Kasi sa ombudsman kasi, hindi lang siya focus ang ina-address, hindi lang yung problem sa corruption, basta any problem with the government officials. So, ang amendment po na proposal dito is to establish an independent truth commission or anti-corruption commission with powers to investigate and prosecute corruption cases without political interference. Kaya ang pinaka-perfect po talaga na magmaman dito, magiging jury, is yung mga taxpayers nga na sinasabi. So, sila po mismo, pag may makita, for example, nag-start yan sa whistleblower kaya may whistleblower act din si Pastor na ipopropose to safeguard also all those who will report mga corruption, mga problems na lalo-lalo na sa large-scale embezzlement, so sila yung magre-report. And take note, hindi basta-basta pwede maging whistleblower. Yes. Kasi hindi pwede pag whistleblower ka, lahat ng sinabi mo, totoo. Oo. Kasi matindi din ang accountability. Penalty. Oo, pag mag-false report ka, doble pa sa magiging magiging penalty nitong talagang ma-accuse talaga or mako-convict with this problem sa corruption. So, pag may matanggap from a whistleblower, ito nga sa whistleblower natin na protection, bibigyan din natin sila ng protection. Pag may matanggap tayo na report, so si Truth Commission na mag-i-investigate at magpo-prosecute. So, at least, hindi bias. For example, ang problem is a fund sa DPWH, for example. So, sino yung pinaka-fit talaga? Yung mga engineers, yung mga architects, yung mga contractors na taxpayers, kasi sila ang pinaka-may alam kung paano ginagastos, ano talaga yung tamang presyo para sa ganitong proyekto, standard ba or substandard ba ang ginawa. So, ganun po ang gagawin ni Pastor. So, dapat talaga pinag-iisipan lahat, no? Kapartner, hindi lang basta-basta, sige, kahit sino lang, Senado, Kongreso, tapos magbabasa lang ng script, hindi pwedeng ganon. Dapat talaga may aram. That's what we call intelligent democracy. May karapatan din yung mga mamayang Pilipino na nagluklok sa inyo na para kami mismo mag-investigate at mag-prosecute sa inyo. So kung ano man yung magiging resulta ng investigasyon ninyo, yun po ang i-recommend natin sa ombudsman or sa Sandigan Bayan kung ano talaga ang penalty na para sa inyo. So yun ang sinatawag natin na Truth Commission Act. So yun nga, related po dyan yung sabi ni Pastor Truth Commission Covenant, no? Yung sabi nga na magpirma to waive your rights. As soon as ikaw ay magiging government official, you have to sign, waive your rights, na pag mag-e-embezzle ka, kumbaga magdanakaw ka, isa kang mandarambong, talagang firing squad, talaga death penalty ang magiging end game ng buhay mo. So yun po ang sabi ni Pastor about sa Truth Commission Act. At ang pangatlo po, yun nga, yung in connection with that, yung Whistleblower Protection Act. Yung nga sabi mo, partner Hana, hindi enough na basta lang mag-report ka kasi may galit ka sa isang government official. Hindi pwedeng ganon. Kasi mag-backfire yan sa'yo. Doble pa yung penalty na sasapitin mo. So ito sa Whistleblower Protection Act na sinasabi ni Pastor, kasi although meron din tayong existing law, yung nga sa Ombudsman Act, which provides some protection, but is limited in scope. Ito yung protection para sa mga whistleblower, although about sa confidentiality, about sa protection, although hindi naman siya ganun hindi na detalye kung hanggang saan ba talaga ang scope ng magiging protection niya. So dito po sa amendment na to, strengthen the protection against retaliation for whistleblowers across all sectors. So kasali din po, hindi lang sa public sectors, but even private sectors covered din po. So introduce financial incentives for whistleblowers who provide critical information leading to successful prosecution. So may financial incentive din sila. So again, they will be protected, lalo-lalo na sa mga harassment, lalo-lalo na sa, yun nga, pwede silang patayin, di ba? Dahil nga, sinumbong mga high profile kasi yan, di ba? So, i-empower ng batas na ito na gusto isulo ni Pastor lahat ng mga gusto magsumbong sa mga nagdanakaw sa Kaban ng Bayan. At not just empower them, but siguraduhin talaga yung protection nila, Attorney Kay. And bibigyan natin ng empower ni Pastor yung mga magsusumbong, proprotektahan sila. Mas matatakot ngayon ang mga nasa gobyerno na magnakaw. Yes. At magkakaroon ng tataas yung kumpiyansa ng mga kababayan, ng taong bayan, ng mga Pilipino, sa lahat ng mga nasa gobyerno na mas matatakot sila magnakaw ng pera. At sa mga susunod na halalan, kung sino man ang iluluklok ng taong bayan at i-appoint kung sino man yung magiging presidente in the future, wala nang magkakaroon ng interest na ma-appoint sa gobyerno o ma-elect sa gobyerno kung magnanakaw lang siya. Correct. Kasi mahirap na
pahihirapan ni Pastor ang paraan ng pagnanakaw. Dapat talaga mataas ang standard ng isang government official. Aside sa honest siya, transparent siya, accountable siya sa kanyang mga ginagawa, dapat yung salin niya, honest siya doon, paano niya ginagasta ang pera ng bayan, isa yun sa mga mahalagang trait ng isang government official, yung ethics talaga na sinasabi ni Pastor, at lalo-lalo yung pagiging patriotic at love for the country. Dapat yung number one na magiging trait Kasi kung mahal mo yung bansa mo, mahal mo ang Pilipinas, mahal mo yung mga mamamayang Pilipino, katulad po ni Pastor, kasi ang iniisip ni Pastor ano yung makontribute niya. Dapat ganun, for the country. Yun yung totoong patriotic Exactly. Ano nga, Attorney Kay, nakikita ko sa mga panukalang batas na ito na gusto isul ni Pastor, yung bibigyan mo ng pride yung mga Pilipino to become part of the government, na totoo talaga yung service na ibibigay nila sa taong bayan. At kung magiging part ka ng government, hindi dahil napadrino ka, gusto mo talaga at pinaghirapan mo. Di ba sa ibang bansa, di ba, grabe yung mga ginagawang examinations nila, rigorous yung exams, rigorous din yung study na ginagawa na to be part of the government para maging public servant. Pero yun nga because of that pride na, di ba titingnan, darating yung punto sa buhay natin ng pagiging Pilipino na mataas ang pagtingin natin sa mga government workers mula sa pinakamababang posisyon hanggang doon sa nasa taas, Attorney Kay. And we want that kind of pride. At yun ang gusto ni Pastor. That kind of patriotism. That kind of love for the country. Excited tayo na makita ng ganyan. Professional talaga sila. Na ito talaga, may sincere mga integrity. May integrity talaga to. When we talk about the Filipino government officials, talagang, kumbaga, pwede natin silang i-showcase sa buong mundo na ito dapat ang maging leaders ng bansa. At lahat talaga magiging, kumbaga, mag-yearn, di ba? To have those kind of leaders also. So nakikita natin yan, kapartner Hana, na gaano kahalaga yung lalong-lalo na itong Truth Commission, yung transparency, yung integrity ng bawat government official, yung work ethics na dapat ipakita niya. So, at in relation to that, since we are on Truth Commission and prosecuting them, isa din po sa mahalaga ay yung just to uphold the rule of law. Importante po talaga ang upholding the rule of law and to maintain or increase the standard of dignity of Filipinos, especially in upholding the rule of law. Ito po ang isa sa maganda po na is talagang ipupush ni Pastor, ang increase of salaries of judges. Not just increase, hindi pa enough na mag-increase ng salary, even institutionalize yung salary ng judges na hindi na pakikialaman ng mga congressman, lalo-lalo na sa may GAA. So, syempre may GAA. Sila mag-a-approve ang Congress. So, kailangan mo talagang yung i-consider, yung mga congressman, hindi na pwede ganon. So, since institutionalized na, at saka increased pa yung salary ng judges, talagang maging independent sila without any political interference. And that's when we can see talaga na talagang meron talagang justice and order that will prevail in the country. So, mas magiging kumpiyansa tayo. So, aside sa honest na, clean na, yung ating executive and legislative, and here comes, nagbabantay si judiciary na to make sure talaga na yung basic rights of every Filipino citizen, especially with the right, lalo-lalo na sa how this government is spending because it's public trust, nababantayan nila yan. So if we achieve that rule of law, we can also achieve that harmony, the peace, the prosperity, the stability that this country and every Filipino citizen yearns. Diba, kapartner Hana? So, yun po, importante po talaga ang increasing salary of judges. So, based din sa mga pag-aaral ni Pastor, so nakita niya po magkano yung mga basic salary, and he really wants to increase that para magkaroon talaga ng dignity ang judges. And another po para sa ating corruption na problem is yung digitalization po talaga. Kasi tayo na lang daw
ang Ayun na bansa na hindi pa digitalized. Masyado na po tayong behind when it Pero how comes to come yung mga scammers digitalization. digitalize na sila? O nga, buti pa sila. Ang bilis mag-isip, advance mag-isip, lalo na sa panloloko. Pero sana, no, yung wisdom, yun nga, ang sabi ni Pastor, if you have that sense of service with moral values, the universe will give you wisdom, the knowledge, the understanding that you need para talaga you can be used to solve these crimes, to solve the problem of corruption, para to help the humanity. Ganun kasimple yun eh. Pero kung ikaw naman, hindi mo naman iisip kung paano ka makakontribute sa bansa, paano masolve itong problema sa corruption, talamak na talaga, okay na yan. If you can't beat them, join them. Ganun na lang yung pag-iisip mo. So, hindi din magagamit ng universe, ang utak mo, paano to solusyonan. Kaya talagang kailangan po talagang magising, hindi lang ng taong bayan, pati ng mga government officials. Sila mismo ang unang-una na dapat makarealize, nga no, kumbaga, this is a public trust. What I have right now, I was elected to be the light of the world sana, to bring all those people, especially the underprivileged, the marginalized sectors, give them hope. Kasi poverty kasi is parang nasa ICU na ang bansa namamatay na talaga. Ganun po ang, kumbaga, if you put it in an analogy na mas makita po, siguro masyadong broad ang talagang kalagayan ng bansa ngayon. Pero just to give you an illustration, sabi ni Pastor, para siyang isang tao na yung kahirapan at saka korupsyon na nangyayari ngayon, parang isang tao na nasa ICU, na ang daming tubo, na nakakabit, naka-mechanical ventilator, ang nagbibigay na lang sa kanya ng chance para mabuhay is yung mga tubo na lang. Tapos ang ginagawa ngayon ng ayuda is band-aid na lang, di ba? Kailangan mo ng tubo pero binaband-aid ka. Oo, binaband-aid ka lang, pero you are not solving the root cause of the problem, of the illness. So what is Pastor's offering right now is talagang to uproot the problem of corruption. Siya mismo ang magbibigay, kung baga, hindi lang vaccination talaga, is surgery talaga, puputulin talaga. So yun yung mga corrupt, di ba? I-incise mo yun siya, tatanggalin mo, kasi cancer yan ng katawan. Siya yung nagkukos, bakit tayo naghihirap lahat. So once ma-uproot mo yan, at saka babigyan ulit na, until you rehabilitate. Hindi enough, di ba? Na-surgery mo na siya, ayan na, okay na siya. Pero syempre, na-paralyze pa yan. Kasi ilang dekada yan na nakatubo, naka-mechanical ventilator. So para maging independent siya ulit, tutulungan mo siya sa rehabilitation. Kaya aside sa corruption, na solve mo na yung corruption, natanggal mo na yung mga corrupt, kailangan mo talagang tulungan with a subsidy. For example, sa bills, sa education, number one, dapat tututukan yan. Yung PhilHealth para sa healthcare. Importante yan. Yan yung mga ways para rehabilitate mo. Yung almost paralyzed na, para muli makatayo siya sa kanyang sariling paa. At siya mismo, kung nakatayo na siya, kasi nga, kung naka-recover na siya, siya na mismo ang tutulong sa ibang tao naman na nakatubo, naghihirap, para muli kaya niya, i-cure niya, makakatayong muli. So just imagine, no, this is a whole of nation approach. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, ang dami-daming batas na isusulong ni Pastor, kasi hindi po one-track-minded si Pastor na okay na, nasolusyonan ko ng korupsyon, okay na yon. Hindi. Alam niya, proseso yan. Kasi hindi porket na-solve mo na for example, si corruption, pero existing pa rin si poverty, existing pa rin, marami pa rin gutom, marami pa rin walang education. Hindi, babalik at babalik muli yung problema sa korupsyon. Kaya all-encompassing si Pastor maggawa ng solusyon. So aside dito po, simultaneous yan. So ganun po ang klaseng leadership na kailangan natin ngayon, na kumbaga, may solusyon sa lahat ng problema. At talagang nakikita niya, hindi lang yung suntok sa buwan, hindi yung kumbaga trial and error pa. Ito talaga pinag-aralan. Yun yung gusto ko ma-emphasize gaya ng sinasabi mo, pinag-aralan ni Pastor. Hindi to yung naisip lang, ito yung tamang solusyon. Oo, no, hindi. Hindi po ganyan na klase na leader si Pastor. Marami siyang mga resources na binasa, Correct. yung mga kinausap, bago Yes. niya na-come up itong mga bills na ito.
And to think, tumatakbo pa lang si Pastor. Correct. May resulta eh. Oo nga. Action man ang aming pinakamamala, Pastor. And Attorney Kay, tapusin natin yung mga, for now, yung mga bills, ano? At marami pa tayong araw para i-discuss ito. Mag-short break lang tayo, Attorney Kay, at babasahin natin yung ilan sa mga messages ng ating mga kababayan. Gaya na sinabi namin nung previous episode, kung kayo po ay may mga nais iparating na mensahe kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ipaabot po sa amin yan. Yung mga social media platforms, pinapost po natin dito, yung mga websites po, social media platform that you can reach Pastor Apollo C. Quiboloy, and even through SMNI, pwede nyo po iiwan doon, i-drop your messages po, or even din sa mga contact details dito sa SMNI po, drop your messages po kung ano man yung important na yung katanungan, komentaryo, or tulong o hinihingi na tulong mula kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Short break po tayo, magbabalik po ang Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal. What's my vision for my country? Me, I have a master plan for my beloved country, even though I am not a political leader, as I have a master plan for the kingdom. This is how I think. This is how I have my mental set and vision. I have always a vision for something in which I'm involved, and which in the kingdom I'm a leader. What is the kingdom 5 years from now? What will be the kingdom 10 years from now? What will be the kingdom 15 to 20 years from now? I have a map of the Philippine Islands, archipelago, crisscrossing all the bridges and all the 4-way, 6-lane highways, connecting all the islands where you can go by car. I am a master plan like that in my mind for my country. What is my vision for my country? For just the road network, for just the infrastructure of the country, to connect us with one another. And what is my vision for our economic security, for our internal and external security? I have a master plan for that. Everything I have a master plan for our food security. O kaya, if you have a vision like that, God will give you the wisdom to do everything so that your vision will come true. Since I'm in the Word of God, without vision, the people perish. I have that vision in my mind. So kung merong vision na ganyan, meron tayong blueprint for everything that concerns us, what I can do is engage the people in everything that they can do to contribute to the country. Anong mako-contribute natin? Sabi nga ng JFK, di ba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Yun ang patriotism. Dapat ganun tayo na. Babalik na po ang Para sa Diyos at Pilipinas, Kung Mahal. Ngayon naman, Attorney Kay, basahin natin yung mga messages sa ating mga kababayan. Sabi dito, sabi ni Ansabe, Pastor Quiboloy has been a longtime friend of President Duterte, and if anyone knows him well, it's Duterte. Quiboloy has been a strong supporter of the war on drugs and has consistently stood firm against the Communist Party of the Philippines and the New People's Army. In fact, he is the only candidate who has fearlessly named key figures from the NPA in Congress, something other politicians have yet to do. As a man from a third world country, Pastor Quiboloy has accomplished incredible feats
that the Philippines can truly be proud of. He built the largest dome in the world, a symbol of his vision and determination. Beyond this, he has improved the lives of many Filipinos, especially in remote areas. Kibuloy built roads in the mountains for our indigenous peoples, giving them access to vital services and communities. He has also established schools and provided scholarships for countless students. His achievements were made long before he even considered entering politics. He transformed a once barren mountain into a thriving, welcoming environment, showing his commitment to improving the country. While there are allegations against him, it's important to note that these accusations have not been proven true. In fact, if we look closely at the Senate hearings, we see that Senator Risa Hontiveros has previously been accused of the same actions, paying fake witnesses to make the accused to appear guilty. This is not the first time she's faced such accusations, as there have already been cases filed against her in the Ombudsman. These are just a few reasons why I believe Pastor Kibuloy is a man of action and vision who is truly dedicated to the Philippines' future. Yan po ang galing kay Ann Sabi. Sabi naman ni Badok Gultz, sabi niya, Duterte Forever, solid lineup with PACQ and SMNI. Sabi naman ni Marve Plata Ramgar, mabuhay ka, Senador Pastor Kibuloy. Gaya naman kay Shilmay Lacayo, good morning sana. Manalo ka, Pastor Kibuloy. We support you even we are not KOJC member. We need someone like you. Sabi naman ni Lian, sana ang mga nasa pwesto ngayon nagkaroon ng magandang idea para sa environment katulad ni Pastor Kibuloy. Dahil naman kay Richard Hamilaren, thank you, Pastor, sa magandang hangarin na makatulong sa bansang Pilipinas. Ikaw po ang #1 senator ko at lahat na nasa PDP. At yan po yung mga messages natin, Attorney Kay. At ipapaabot po natin lahat. Lahat po ng mga mensahe ninyo, nakakarating po kay Pastor. Huwag po kayong mag-alala. Nakakarating po lahat yung mga mensahe ninyo, positive or negative. Yes, totoo. Pinaparating po namin yan kay Pastor. And kaya, send your messages po, your opinions, especially sa usapin ng korupsyon. Kung ano pong problema na kinakaharap ninyo na sa tingin ninyo, hindi kayo pinakikinggan ng gobyerno. Pastor will not just be an icon, but be the person, the right person na maging boses ng ating mga kababayan na hindi pinakikinggan for the longest time. Jenny Kay, your last message? Yes, ito po babasahin ko po itong mensahe na galing po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, and it reads, I want my most significant achievement to be showing the way forward in building a nation. So let's do what is right and what would work for the Philippines. So our task is to create a better life for all Filipinos through expanding opportunities and through building a fair and just society. This, our task, never ends. So yun po, para itagalog din natin, sabi nga ni Pastor, ang pinakamahalaga kong tagumpay ay ang ipakita ang daan tungo sa pagbuo ng isang matatag na bansa. Kaya't gawin natin kung ano ang tama at kung ano ang makabubuti para sa Pilipinas. Ang ating tungkulin ay lumikha ng mas magandang buhay para sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad at sa pagtataguyod ng isang makatarungan at patas na lipunan. Ang tungkulin nating ito ay walang katapusan. Ayan po, sabi nga ni Pastor, try him. He challenged you, try him. Alam natin, parang wala ng pag-asa, hopeless na. But again, may Exhibit A si Pastor. We need someone na pro-Filipino, pro-poor para ipaglaban, lalong-lalo na ating mga karapatang pantao na nasa konstitusyonal. Pero natatabunan na po ngayon. Mismo si Pastor ang naging biktima nito, kaya nakaka-empathize po siya sa bawat Pilipino. Kaya po, muli, isa pong karangalan na para ibahagi muli sa inyo ang ilan po sa plataforma na gabiyano ng ating pinakamamahal na pastor. At syempre, sabik na sabik po siya na isang araw po bigyan siya ng pagkakataon na siya mismo po ang makapagsalita sa harap ninyo. Kasi ang dami-dami po talaga ideas ni Pastor, nakaka-inspire po talaga. So, yun po. Thank you very much, Attorney Kay. At mga kabayan, para sa ating Christmas countdown, mga ka-partners, 9 days na lang at Pasko na.
Ang lamig naman ng bottle nga. natin. Merry Christmas mga kabayan. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin ngayong araw po ng espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Huwag natin kalimutan ng tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili, sa ating mga puso at gawa. So muli ako po si Kaporter Hannah Jane Sancho. Hanggang sa susunod nating pagsama-sama, patuloy tayong maglingkod at kumilos para sa ikabubuti ng bawat Pilipino dahil ito ang ating panata para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.